Erlene, gaano karami ang mga kababayan natin dyan sa Singapore at ano ang masasabi nila sa gagawing keynote address ni PBBM sa International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue? Monica, nasa 200 hanggang 215,000 ang mga Pilipino dito sa Singapore batay sa Embahada ng Pilipinas. 60% sa mga ito ay professionals gaya ng information technology professionals, engineers, architects, healthcare workers, nurse at iba pa. 40% naman ang household workers. Ilan sa ating mga kababayan sa Singapore ang proud dahil nakatakdang mag-deliver ng keynote address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa International Institute for Strategic Studies Shangri-La o IISS Dialogue, ang itinuturing na Premier Defense Summit sa Asia. Taunang event ito na dinadaluhan ng daan-daang delegado mula sa international security community. Para sa mga kababayan, paraan ito upang makahingi ng suporta ang bansa sa international community. See to it that we can, at least, we know the fact that we expected the international assistance with regards to our West Philippine Sea claim. Kaya proud ako sa President Bongbong Marcos dahil unti-unti nag-i-improve ang Pilipinas, hindi lang sa kapakanan ng buong Pilipino, kundi para din sa mga OFW na nandito sa Singapore. Ganito rin ang posisyon ni PBBM. Aniya, mahalaga na magkakaroon ng multilateral alliances ang Pilipinas lalo na sa usapin ng West Philippine Sea o WPS laban sa China. Marami tayong kakampi. Kasi, so, imbis na boses tawag ng Pilipinas, boses ng marami. And that's always important. Dagdag pa ng presidente, mahalaga ang imbitasyon sa kanya para sa IISS Dialogue dahil maipaliliwanag sa international community ang posisyon ng Pilipinas kaugnay ng maritime dispute sa WPS. Sa kanyang gagawing talumpati sa event, igigiit niya ang legal at political position ng bansa sa issue. What I will present in the Shangri-La Forum on the day after tomorrow is going to essentially try to explain the position to all the Philippines for both legally and geopolitically and diplomatically, and how we see the ways forward for the Philippines and for the region. Malaki aniya ang gampanin ng West Philippine Sea sa international trade at hindi lang ito limitado sa Southeast Asia at Indo-Pacific kundi sa global economy. Kaya ginagawa ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat ng paraan upang maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Partikular na sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal na kamakailan lang ay umigting ang tensyon dahil sa pang-aagrabyado ng China. At every level, at the leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private, as long as it brings us progress in terms of resolving these, and first of all, number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. And secondly, allowing our fishermen to fish. Let's start with that. Samantala, bukod naman sa talumpati ni PBBM sa Shangri-La Dialogue, magkakaroon din ang punong ehekutibo ng serye ng pagpupulong. Makikipag-meeting ito kay Singapore Senior Minister Lee Hsien Loong bukas ng alas 4 ng hapon. Si Lee, na dating Singapore's Prime Minister, ang nag-imbita kay PBBM sa IISS Dialogue. Makikipagpulong din ang Pangulo kay Lithuania Prime Minister Ingrida Šimonytė. Monica, kasama sa delegasyon ni PBBM dito sa Singapore para sa Shangri-La Dialogue ay sina First Lady Liza Marcos, Defense Secretary Gilberto Teodoro at iba pang ranking officials ng Department of National Defense. Monica? Maraming salamat, Erlene Simon, live mula sa Singapore.